Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:46 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, tungkol po dito kay Mike Defensor na kung saan ay siya ang kakasuhan o siya ang nadidiin doon sa pangyayari na nabasura yung kaso ni Marcolita, ibinasura ng COMELEC, si Chairman COMELEC George Irwin Garcia, o pinawalang sala si Marcolita kasi nga doon sa tumanggap siya ng tumanggap siya ng donation na umabot ata ng 70 million na hindi niya diniklara. Ngayon ay kasalanan yon. Pero bakit na absulto siya? Ayan nga, at ang kakasuhan daw ay ito si Mike Defensor. Kasi isa yan sa sinabi niya ni Marcolita, na ang donor niya ay si Mike Defensor at umaabot ata ng 30 million pesos. Ayan po. Ngayon ay kung ang donor pala ay hindi niya diniklara na nag-donate siya, may kaso pala yan. Ayan po kaya nagrereklamo ngayon ito si Mike Defensor. Bakit siya daw ang kakasuhan o bakit siya ang paparusahan? Tumulong lang siya. Ayan po Yan po ang i-discuss natin ngayon Umaangal ito si Mike Defensor. Bakit daw siya ang kakasuhan o bakit siya ang paparusahan? Tumulong lang siya. Talagang ganyan po Kung minsan kasi ang batas ang akala nila makakalusot sila. Pero hindi po Dahil diniscuss ko na yan, agreement po yan yang batas. At kung nag-agree na po yan ang mga tao o niratify na ng mga tao o inapurbahan na o naging batas na, kahit na paano pang palusot, may Diyos po tayo May Diyos na siya ang maghahatid ng hustisya. Ayan po. Kahit na pinawalang sala siya ng COMELEC, si Marcolita, sisingilin din siya ng Diyos. Opo, sisingilin din siya dahil dyan sa ginawa niya. Opo. Kasi kasalanan po yun sang-ayon sa batas na napag-agrihan. Whenever there are 2 or 3 gathered together in my name, yun po ang sabi ni Jesus Christ I am there in the midst of them. Kaya, yung mga batas na ginagawa ay apurbado po yan ng Diyos. Opo. Kaya kung sino man ang lalabag dyan, maaring binayaran niya si George Irwin Garcia, binayaran ni Marcolita, pero hindi rin siya lulusot doon sa parusa ng Diyos sa kanya. Ganun po yan. At ito nga, akala siguro ito ni Mike Defensor na wala siyang pananagutan o hindi niya alam yung batas. Aywan ko lang pero ayan nga, mayroong pagkakataon na dahil nga hindi naman tayo ang gumagawa lahat Hindi tayo, tao lang po tayo May mga plano tayo. Ang tao po ay nasa isipan niya, mayroon siyang gagawin. Pero kung minsan hindi naman natutuloy o hindi nangyayari, kasi nga may Diyos Opo, at lahat po ng mga plano natin o yung mga iniisip natin ay talastas po ng Diyos yan.
Yan po ang sinasabi ko dito. Kaya ganyan. Kaya niya ngayong ibigay yung hustisya kasi alam niya ang pangyayari eh. Hindi ba? Isipin niyo po. Hindi ba? Bakit si Ramil Madriaga ay nilabanan si Rocky? Oh. Bakit ganun? Bakit nag-away sila? Oh. Si Ramil Madriaga at saka si Harry Roque, bakit nabilanggo si Ramil Madriaga na dating tauhan o confidant ni Sara Duterte? O ay kasi nga ay kinasuhan ng kidnapping daw ng mga banyaga, hindi ba? Ay natatawa na lang po ako diyan Kasi ito kuwan ko lang i-istorya ko lang sa inyo Ako po ay nagtrabaho sa Saudi Arabia ng 8 taon. Ang mga expatriates po doon o yung mga foreigner o overseas worker, wala pong karapatan. Wala. Mas inuuna nila ay yung citizen nila. Ay ito ay sino ba yung mga kwan na yan? Yung mga kinidnap daw, ay baka hindi nga nagbabayad ng buwis yan o naandyan sila, bukas wala na Bakit bibigyan ng pabor yan? Hindi ba? Kung wala naman sila after a while, hindi ba? Ayan po Bakit ito bakit pinaburan ng mga judges na kasi nahatulan po si Madriaga nakulong nakidnapping nahatulan siya Bakit binigyan ng karapatan ang isang foreigner? Opo, ay lalo na yan ay kidnapping lang. O kidnapping ay mabuti sana kung yung nasaktan o napatay Pero ang kidnapping po ay kung minsan istorya lang po yan iyon po. Kaya, at bakit kumampi naman si Sara kay Harry Roque? Ayan po, hindi na natin hawak yan. Wala na tayong alam dyan. Pero ang naglalagay na po na ganyan na sitwasyon ay Diyos para mag-away si Madriaga, si Ramil Madriaga at si Sara. Yan po Hindi ba? Para mag-away sila na wala tayong alam dyan. Hindi ba? Ang Diyos kasi, tandaan nyo, makakagawa ng isang bagay kahit na imposible. Walang imposible po sa Diyos. Kaya nga, ang sabi natin sa Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kasi pag sinabi niya, kaya niyang gawin pinag-away niya ngayon. Ako, ang tingin ko po pinag-away niya si Sara Duterte at saka si Ramil Madriaga. Dahil kay Roque, kinampihan ni Sara Duterte si Roque. Ayan po, kasi mas marami sigurong pinagsamahan o mas malalim ang utang, hindi ba? O baka may mas mga lihim na alam si Roque. Kaya ang akala niya ay maliit lang na tao si Madriaga. Ganun lang po yan Ngayon, ang sabi nga ng ibang vlogger, walang utak ito si Sara. Bakit niya ay confident niya kasi si Ramil Madriaga Confident niya ay bakit niya itatapon? Ayan po Kaya ngayon, mamumblema siya. Pero hindi po tayo ang gumagawa ng sitwasyon na yan. Diyos na po ang gumagawa niyan. Ngayon, balikan natin ito si Mike Defensor. Ganon din yan. Mag-aaway ngayon ito si Mike Defensor at saka si Marcolita. Kasi ang nagsuplong o ang nagsumbong, aywan ko lang kung nadulas, hindi ba? Ang bunganga na nagsumbong ay si Marcolita. Isinumbong niya si Mike Defensor ay nagbigay sa kanya ng 30 million. Ayan po. Ay simpre, sisinuhin siya ngayon. Ay bakit hindi niya diniklara na nag-donate siya? Yan po ngayon ang kaso
ni Mike Defensor at may bilanggo daw yan at hindi na raw pwede siyang mangandidato. Ay mayroon ata na ugong-ugong kakandidato siya ng mayor ng Quezon City at si Aiko Melendres naman ay vice mayor. Ay nagtataka naman ako ay ito si Aiko Melendres ay ang alam ko nung nangangandidato si Kung Hun diyan sa Zambales asawa siya ni Kung Hun asawa siya ni Kung Hun, aywan ko lang kung ano ang kwandila, no? Pero tumutulong siya sa candidacy ni Kung Hun. Hindi ko alam kung vice governor. Hindi ko alam, pero alam ko umabot sila sa umabot sila sa districto Districto kasi yun sa amin. Pero umabot sila doon, adi vice governor yan. Kasi kung congressman lang ay District 1 lang sila. Diyan lang sa bandang Subic. Pababa siguro sa San Marcelino ata hanggang San Marcelino. Ang District 2 San Felipe hanggang ng Santa Cruz ata yan pero ito nga ang dinidiscuss ko na nagrereklamo si Mike Defensor bakit siya daw ang paparusahan. In-example pa nga niya na kung baga sa akyat bahay ay tinulungan lang niyang makaakyat, ay bakit libre yung pumasok sa bahay ay siya na tumulong lang ay siya ang kakasuhan o siya ang magdurusa. Yun ang in-example niya. Unfair, sabi niya. Hindi ba? Ay oo unfair talaga pero nga ay ganyan talaga Hindi na tayo ang gumagawa niyan kung hindi Diyos. May Diyos po na gagawa niyan. Yang mga sitwasyon na yan. For it is God who gave us both the will and to do. Ano yung to do? The opportunity to do or the circumstances to do or the power to do it. Yan po. At saka, ay simpre, kasama ka kasi nga, baka ikaw pa ang naglagay ng hagdanan hindi ba? Para umakyat o ikaw ang tumulong o tungtungan, hindi ba? Ginawa kang tuntungan para makaakyat ng bahay. Ayan po Kaya kung ano man ang ginawa noon, nung umakyat doon sa bahay, kung ano man ang pinagagawa niya, ay yung nga iba, nanririp pa nang rip ng babae. Kasi may nakitang babae doon sa itaas ng bahay ay nirip niya. Mayroon pong kasong ganyan Opo. Kwento sa akin ng tatay ko, nang rip yung umakyat ng bahay. Ay hindi alam nung gwardiya doon sa baba. Kung anong nangyayari doon sa itaas, ay kinasuhan sila kasama yung nasa baba. Yung gwardiya doon sa baba, yung tumulong na akyat bahay ay kasama sa rape. Ay tika muna, hindi ako kanya ng rape dyan. Ayan na nga pero kasama siya kasi watcher siya Siya ang gwardya Kaya kung ano man ang gagawin nung nasa itaas, kasama siya. Conspiracy nga yan ay nang rape yung umakyat. Ayan po Hindi ba niya alam yan? Mayroong ganong kaso? Hindi ba? May ganong kaso. O kung halimbawa, nakapatay yung umakyat doon sa itaas, kasama po yung yung nagwagwardya doon sa baba, yung bantay, o yung tinungtungan niya, kung umapak siya sa balikat, hindi ba? O naglagay siya ng hagdanan o anuman yan, hindi ba? O watcher siya, kahit watcher lang siya, kasama po siya sa kaso. Ayan po Pero ang sinasabi ko po dito ay ang Diyos po ay pwedeng gumawa ng kahit anong sitwasyon. Maniwala po kayo sa akin para baliktarin ang pangyayari para mag-away-away sila. At nakita na nga natin yan kay hindi ba? Kay Edgar Mutabato, hindi ba? Siya ngayon ang nagtestigo labang kay Duterte. Sino pa? Nakita rin natin yan sa katauhan ni
Arthur Las Cañas, hindi ba? O, ay pulis yun eh, hindi ba? O, ito naman si Motabato ay kapgo ata ito eh, o kaya ay Civilian Defense. Ang tawag sa amin yan, nung bata ako, BSDO, Barrio Self-Defense Unit. Tapos, ginawa nilang Civilian Defense Unit. Ay, aywan ko ngayon kung anong kwan. Ay, yung kapgo nga, oo. Civilian yun eh. Oo. Ay, bago lang po ang salita eh. Oo, para sumikat eh, di ba? O, siya ang may author. O, sisikat siya. Pero ganun din yan. O, ay ito naman si Las Cañas ay pulis naman. Aywan ko kung SPO4 ata ang inabot niya eh. O, ay matindi-tindi yan. Kasi retired rin eh, hindi ba? O, isinuplong naman niya si Duterte, yung anong pinaggagawa. Ay sino ba ang gumagawa ng ganyang sitwasyon? Ay Diyos po eh. Diyos po ang gumagawa niyan. Yung nagbibigay sa atin ng will. O, narinig ko po yung testimonya ni Las Cañas eh. Siya ay nakonsensya. At ang konsensya po ay mahirap pong labanan yan. Kasi nga, Diyos ang nagbibigay niyan eh. For it is God who give us the will and to do. Ayan po ano. O ngayon ay huwag nang magtaka ito si Mike Defensor. At ito nga ang Bible verse na isishare ko sa inyo. Ito ay nangyari po noong kapanahunan ni Joseph the Dreamer. Opo, yung anak ni Jacob ito eh. 12 ata silang magkakapatid eh. Ngayon, ay ito si Joseph, ibininta nila ito eh. Ibininta sa mga merchandise papuntang Ehipto. Ibininta nila, pinagbili nila. Kasi nga, gusto nilang patayin. Dahil nga, naiinggit sila dahil nakita nila na yung tatay nila ay paborito ito si Joseph. Paborito. Ngayon, dinala nila sa malayong lugar at papatayin nila. Ihuhulog nila sa balon. Ihuhulog nila. Ay ang sabi naman nung iba ay bakit natin papatayin yan? Ay ipagbili na lang natin yan. Pakinabangan pa natin. Ayun, pinagbili nila sa mga merchandise. May mga dumadaan naman na merchandise. O ito, gawin yung alipin ito. Ipagbili namin. Ayun, napakasama po, hindi ba? Kasi nga kapatid nila ipinagbili nila. At pagdating dun sa Ehipto, ay ang istorya niyan ay habang tumatagal ay siyempre ay ang Diyos po ginawa siyang mahaba po ang istorya pero ikakat ko na si Joseph ang nangyari sa buhay niya ay naging prime minister siya ng Egypt. Naging prime minister. Kaya nung pumunta yung mga kapatid niya doon na para bibili ng bigas, hindi ba? At trigo, bibili ng trigo kasi nga taggutom 7 taon Walang ani O ay paano kang magbubuhay dyan? Ay ang Ehipto ay nakapagprepara kasi 7 taon sagana ang ani. Ay ang sabi ni Joseph, yung 7 taon mag-imbak na tayo na mag-imbak. Gagawa tayo ng mga granary. Oo, iimbak natin kasi sagana po yan sabi niya, yung 7 taon at ganun nga ang nangyari. Kaya nung dumating ang pamin o yung tagtuyot, wala sigurong ulan, hindi ba? Walang ulan, ay paano kang aani ng trigo, hindi ba? Ganun lang po yan Ngayon, ay sila lang ang may trigo. Kaya pumunta dun yung mga kapatid niya, naglakbay yan para bumili lang ng trigo. At yun, ay nakilala o nagpakilala siya na ganito. Na, ayun na nga, ang istorya, ito, basahin ko na lang Genesis 50 verse 20, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many
people alive. Ayan po. Ang sinabi ni Joseph, yung ginawa nyo sa akin na evil, bininta siya sa mga dumadaan na mga merchandise, yung mga negosyante po yan nagbibenta ng mga kalakal, hindi ba? Ay pati tao pala ay binibinta noon hindi ba? May slavery nga noon Ay pero sabi niya, yung Diyos ay ginawa yung mabuti. Hindi ba? So, ang Diyos po ang gumagawa na kahit anong sitwasyon yan, kaya niyang pabutihin. At yan nga ay, yung the dreamer nga, ang tawag sa kanya, the dreamer, pero lahat po nung mga panaginip ng hari ay ini-interpret niya at natutupad. Kaya ginawa siyang punong minister. Punong ministro. Ayan po, kaya ang sabi niya doon sa mga kapatid niya, huwag kayong matakot, sabi niya. Yung ginawa niyo sa akin na evil, kahit na evil yun, ay ginawa ng Diyos na mabuti para masave nga yung mga ibang tao dahil sa pamin, hindi ba? Na naginip kasi ang hari, yung paro o emperador ng Ehipto na naginip nakakita siya ng ganun sa kanyang panaginip. 7 baka na matataba. Ay tapos 7 baka na naman na payat. Tapos nakakita na naman siya sa kanyang panaginip ay yung trigo ay magaganda ang bunga. Ay susunod na naman ay yung trigo ay walang bunga. Ayun, ininterpret niya. 7 taon kanya yan. Nasagana ang bunga ng mga trigo. Ang gawin natin ay ipunin natin yan. Gumawa tayo ng mga granary. Imbakan ng trigo. Ayun nga ang nangyari. Kinikwento ko lang po para maliwanagan natin na kahit na napakasama ng pangyayari yan, ang Diyos ay pwedeng gumawa ng paraan para, ayun nga, hindi ba, sinasabi ko na sa inyo, si Bongbong, hindi ba? Si Bongbong ay nanalo, hindi ba? Ako nga noon ay Panginoon kako, bakit nanalo ito? Ay paano makakalaya kako ito si Dilima? Ay pero ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan kasi nga siguro yung mga tao ay nananalangin na, ay desperado na kasi nga unity ang nanalo Pero alam ko, dinaya lang yan. Dinaya lang po yan. Opo, walang kaduda-duda ako na dinaya yan. Kasi nga ang nagpadala ng boto sa Metro Manila lang 97% ay ang nagpadala ng boto doon sa Comelec server, ang nagpadala ng boto ay nakakonekta sa kanila. Private nila. Private na computer. 192.168.0.2. Private yan sa kanila. O local connected sa kanila. Kaya paano yan? Paano mananalo yan? Paano mananalo ang oposisyon doon sa ganon? Ay kung buong Metro Manila ganon, 97%, iisang computer lang ang nagpadala ng boto. Private pa. Means konektado sa kanila. Ayan po At hanggang ngayon, hindi po hindi sinasagot yan ni George Irwin Garcia. Ay pero nga, ay ano ngayon ang nangyari? Nag-away-away sila, hindi ba? Kaya yung masama na nangyari na dinaya nila, at totoo yan, dinaya yan. Kasi ang sabi ni papatayin niya si Bongbong, hindi ba? Gusto niyang patayin si Bongbong. Bakit? Ay hindi nga tumalima sa kasunduan. Kasi may kumakalat doon na balita noon, 50-50. O half-half. O 3 years. Ay ayaw nang ibigay siguro ni Bongbong. Ayan po hindi ba? Gusto niyang patayin. Ayan po hindi ba? Iniistorya ko lang po sa inyo para maintindihan natin na kahit na masama na ang nangyari, kayang gumawa ng Diyos na ibang pangyayari para ayusin. Ayan po ay Isaiah 55 verse 8. Paborito ko po ito. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways. Sabi po ng Panginoon, yung aking mga iniisip ay hindi nyo namang kaisipan At yung aking mga
ways, yung pamamaraan ay hindi nyo pamamaraan. Sabi po ng Panginoon, declares the Lord, for as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Ikinumpara niya kung papaano ang langit ay mataas sa lupa. Sabi niya, mataas ang langit ay sa lupa o ang mga langit ay mataas sa lupa. Ang sabi niya, ganun din ang aking pamamaraan, mas mataas sa inyo, at ganun din ang aking iniisip o ang aking kaisipan. Are my thoughts are higher than your thoughts. Ayan po hindi ba? Hindi nga natin maabuti. Hindi ba? Ang akala lang nito nila Marcolita ay sila ang magaling. At saka ito si George Irwin Garcia. Pero pagbabayaran nyo po yan. At ito na nga, nag-uumpisa na, nagkakawatak-watak na. Hindi ba? Ayan. Hindi ba? Kaya nga, ito ang napili ko na topic ngayon. Na para maintindihan po natin na there is a God who can make circumstances make them pay. Hindi ba? Para pagbayaran nila. Hindi ba? Ay si Duterte nga, hindi ba? Isipin mo ba na ganun? Hindi ba? Napakayabang, hindi ba? Hinahamon ang ICC. Hindi ba? At sinabi pa niya, sisipain niya, hindi ba? Ayan po Sino ang nagbibigay ng ganong sitwasyon? Ay hindi niya alam. Baka Diyos na rin ang nag-uutos sa kanya na ganun na ang sitwasyon. Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po, talagang ganyan ang masasabi ko dyan. Mag-aaway-away talaga yan. Opo. At kasi, pag nag-away-away ang dating mga magkakasama, wala pong lusot yan Pinaniniwalaan po ng tao yan. Opo. Kasi detalyado po yan detalyado yan. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa sana makakuha tayo sa ating pakikinig ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.